NBI taps Interpol to go after fake news peddlers. Alam nyo, ako, tansya ko, may naiisip ako pag sinabing the Philippines is seeking the assistance of Interpol, this time in tracking down Filipinos spreading fake news from abroad. Una kang naiisip na punteriya nila si Maharlika eh. Kasi wala naman silang pinapangalanan. Eh siya naman yung pinakasikat na Maka Duterte. Ngayon Maka-Duterte naman si Maharlika ngayon. Na talagang sikat na taga-abroad. Ang problema, NBI director, hindi naman po, ang pagkakaalam ko, si Maharlika ay American citizen. No? Kung sa tingin mo, madaling isusuko ng USA yung kanyang mamamayan dahil lang sa request ng Interpol, hindi ko alam kung kung ano yung pinagbabatayan mo, no? Kung ang pinagbabatayan mo yung nangyari sa Pilipinas, nakagyat na isinuko si Pangulong Duterte, hindi po ganyan yung mga taga-ibang bansa. Lalo na kung citizen nila. Citizen nila si di ba? At si Maharlika ay naroon sa Amerika. Nung sinasabi niya yung mga sinasabi niya, nasa Amerika siya. Protektado siya ng totoong freedom of speech. Sabi nga ni NBI Director, yun nga problema nila. Dahil sa United States ay mayroong hindi po kriminal, hindi po kriminal ang isang anong tawag doon? Hindi criminal offense ang libel. Oh, 'yun yung problema. So walang kriminal na hindi kriminal pagpalagay na natin na yung isang Amerikano, civil case lang 'yun sa Amerika eh. Ngayon ang tanong, ang makapangyayari ba yung batas natin dito sa Pilipinas o batas nila sa Amerika? Kung US citizen yun at doon niya ginawa sa Amerika, malamang ang makapangyayari doon yung kanilang batas. Okay. Pero eto po, bilib na bilib ako rito sa mga to eh. Halos kahit mahirap gagawin, no? Mahirap pong patunayan yung fake news eh. Una, sa hearing ng TRICOM, napatunayan natin na wala palang definition ng fake news sa Pilipinas. 'Di ba? Walang operational na meaning yung fake news. Paano kayo maghabol ng fake news nang wala namang meaning pa yung fake news? Hindi pa po siya naisa sa batas. Kung gayon, wala pong kakaso sa fake news lang. Ako wala po akong problema sa fake news eh. Kasi hindi naman po ako nagpe-fake news. No? Ibang-iba po yung ginagawa natin dito sa channel natin. Halos hindi tayo nagbabalita dito. Nagre-react lang tayo sa mga balita. Opinion natin. Okay. Wala akong problema diyan. Ang pinoproblema ko, ang dami pong krimen na nagaganap sa Pilipinas. Bakit kayo pokus na pokus sa mga vlogger? Di ba? Pokus na pokus kayo sa Duterte, pamilyang Duterte, mga kaibigan ng Duterte, sa mga vlogger. Ang dami pong naglipa na po yung kriminal sa Pilipinas. Isang tanong, may nahuli na ba kayong drug lord? Ikalawa kong tanong, may nahuli na ba kayong smuggler? May nahuli na ba kayong price manipulator? May nahuli na ba kayong hoarders? Yung pong mga krimen na nakakaapekto sa atin, sa mga mahihirap, bakit po hindi nyo doon i-focus lahat ng mga pulis, militar natin?
Sayang yung puwersa eh. Mga vlogger, hindi naman nagsisatakbo yan. Alam niyo po, pinakamagandang halimbawa na yung ginawa ni Marcoleta. Kasi, panay ang tugis nyo sa mga kaibigan eh. Nakakulong si Pastor Quebuloy. Nakakulong si Pangulong Duterte. May kaso si BP Sara. Balak nyong kasuhan yung mga iba pang pamilya ng Duterte. Paano yung iba? Paano yung mga nag-bilyon-bilyon ng mga... Paano yung mga nawawalang pondo na galing sa PhilHealth na ipopondo daw dun sa tulay na pinondohan na at hindi pa nasisimulan? Bakit hindi yun ang imbestigahan ninyo? Inuuna nyo lagi, ilan po ang napatay ng vlogger dahil sa salita? Yung sinabi ba ni Crescent na daw, ilan na namatay doon? Ilan na nawalan ng trabaho doon? Ang focus nyo lang, sirain lahat ng mga kalaban. At yung mga vlogger, bakit po mga vlogger? Kasi ang mga vlogger, naging powerful na po. Mas, ewan ko lang hindi ko dahil bias lang ako. Pero sa tingin ko, talagang mas pinaniniwalaan na yung mga vlogger yung social media kaysa sa mga traditional na mainstream media. Kaya sila, talagang punteriya nila yung mga vloggers. Pero sayang, ang dami nyo po. Ang dami na nakatutok lang kayo sa mga Duterte, sa mga kaibigan. Sila, Pastor Quebuloy na lang, napakaraming puwersang ginamit para makuha si Pastor Quebuloy, para mapakulong. At iba pa. Nakatutok kayo lahat sa mga vlogger, 40 vlogger, 20 vlogger. Pinagbabantaan ninyo na ipakukulong sa pamamagitan ng contempt. Sana ganun din kayo kabilis magpakulong sa mga nakakagawa ng krimen dahil sa droga. Sana may nababalitaan din tayong drug lord na parusahan. Hindi yung pinagmamalaki, bilib na bilib ako Pinagmamalaki lagi, nakahuli tayo ng droga, marami tong nahuling droga natin. Ngayon lang po ako nakakakita ng droga na nagpapahuli. Mag-isa. Nung panahon ni Duterte, nung normal pa po mag-isip lahat ng tao, yung droga, pinaglalaban po yan ng mga sindikato Kaya nga may nanlalaban Di po ba? Yung droga po, kung milyon-milyon po halaga yan, dito po, lagi natin nababalitaan, isang tao nahulihan ng bilyon halaga. Isang tao, bilyong halaga ng droga. Pucha, parang na tayo lahat yung maniwala kayo sa mga sinasabi namin dahil yan ang totoo. Okay. Isa yan, no? Bakit masyado yung natin sa mga Duterte at mga kalyado ni Duterte? Samantalang ang fake news, kung fake news po ang pinag-uusapan natin, tignan nyo yung treatment ni Congressman Senator Marcoleta. Ano sabi niya? Pinarinig sa inyo. Minumura siya, minumura yung Iglesia ni Cristo. Ano ang treatment niya? I-expose niya lang na itong tao na to ay fake news at kusa na po yan na mawawala na po ng
mawawala na po ng interest sa kanya ang tao dahil fake news siya. Yun lang naman ang tanging panlaban sa fake news. Tapatan nyo lang. Bakit si Duterte? Wala po ba naninira kay Pangulong Duterte? Sangkatutak. Si Leni, si Trillanes, si De Lima, si Lakiko, lahat ng Dilawan, lahat ng Makabayan Black, lahat ng kakamping, lahat po naninira yan kay Duterte. Tanong ko sa inyo, meron bang pinakulong si Duterte isa man lang sa mga naninira? O sasabihin nyo na naman yung walang katapusang dilima. Diyos ko, lagi na lang dilima ang kakatwiran nyo. Si Dilima, narinig namin lahat yung kaso niya. Ang nagbibintang sa kanya, yung karelasyon niyang si Dayan. Hindi nyo ba narinig yung, di ba kayo nakapanood nung mga hearing sa Kongreso? Na sinasabi ni Dayan na siya yung bagman ni Dilima? Walang kinalaman yan sa mga may kaso si Dilima, droga. Wala pong kinalaman yan. O ngayon, napawalang sala na. Pero wag nyo sabing wala siyang kaso. Napawalang sala ngayon, hindi dahil wala siyang kaso. Napawalang sala siya dahil yung mga testigo niya nagbaliktaran. Yun naman po ang katotohanan eh. Kung nakikinig ka sana, hindi mo na sana natanong yan. Wala po napatunayan kasi nga nagbaliktaran yung mga testigo. Ngayon, kung totoo yan, na testigo yan, wala kayong usapan ng testigo na yan, alam nyo kung anong dapat gawa ni Dilima para patunayan na galit siya? Yan ang mga dahilan kung bakit siya nakulong. Kung totoo na yung mga tao na yan ay kaya tumistigo sa kanya dahil napag-utusan lang, bakit hindi niya dinimanda? 7 taon daw siyang nakulong. Pero yung mga taong dahilan ng kanyang pagkakakulong, yung tumistigo laban sa kanya, ni hindi niya hinabol, ni hindi niya man lang, kahit na kasong maliit man lang, hindi kinasuhan ni Dilima. Bakit? Di ba? Di ba kayo nagtataka ron? Kung yung mga yan ang dahilan, nag-testify sila ng mali, dapat kinasuhan ni Dilima. Maalam sa batas si Dilima, DOJ secretary yan. Okay. Ibalik po natin, no? Ibalik po natin dito sa sapin. Yan yung sinasabi ko na ibang-iba, no? Dito, bawal siraan ng gobyerno, bawal siraan ng mga congressman, bawal siraan ng yung kredibilidad ba ng naninira kay Duterte? Habang sinisiraan nila si Duterte, tumataas yung kredibilidad nila? Hindi. Dahil sinasagot lang. Pag binibira sila, sinasagot lang sila ni Tatay Digong. Yun lang ang kinakailangan pag kayo ay government official at may naninira sa inyo, sasagutin nyo lang ng makatotohanan yung mapapaniwala nyo yung mga tao. Kung sasagutin nyo ng kasinungalingan, talagang etong mga to hindi na sumasagot eh. Fake news kayo. Contempt namin kayo. Simpleng-simple po. 'Di ba? Ang tao sa gobyerno, walang karapatan yung mga balat sibuyas sa gobyerno. Ang tatapang yung bumanat, Vice President, sinasabihan ninyo pusit. Vice President, sinasabihan nyo ng kung ano, no. May katiwalian. Tapos kayo, pag iyak-iyak. Kunting bagay, bawal kayong... Okay. Punta po tayo rito sa Ngayon,
bukod po doon, no? Bukod po doon sa ano, kung talagang ang balak ninyo NBI ay habol ng mga nagpe-fake news, o baka hindi nyo pa ito narinig. Paririnig po namin itong sinasabi ng GMA7, no? Maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. O, GMA, binalita nyo yan. Ayon sa mapagtitiwalaan yung source, si Tatay Digong ay nag-apply ng asylum at tinanggihan ng China. Ngayon, ano sabi ng China? Sabi ng China, walang application si Digong. Miski ang mga pamilya niya. Walang nag-a-apply. Fake news o hindi? Di ba? Fake news ba yung ginawa ng GMA o hindi? Bakit hindi nyo sila habulin? Ang problema kasi, wala naman akong problema sa paghabol nyo sa fake news eh. Talagang dapat habulin. Pero kung ang sasabihan nyo lang ng fake news, actually, hindi naman fake news yung sinasabi nila eh. Sabi nga ni Crescent daw eh. Hindi siya nagpe-fake news. Ang fake news, ayon sa mapagkakatiwalaang source, nag-apply si Duterte ng asylum at hindi po siya pinagbigyan ng China. Yun po ang maliwanag na fake news. Yung sinasabi ni MJ. Fake news ba yun? Wala bang Aling Sheila? Problema sa inyo, pinangangatawanan nyo eh. Ano sabi nung Conti? Yung AJK. Hanggang yung pinangangatawanan. 2024, aminado na 2024, namatay. Biktima pa rin ng AJK. Alam mo kung ano katwiran ni Conti? Kasi nakulong daw yan panahon ni Duterte. Alam mo ba ibig sabihin ng case sa AJK? Extrajudicial killing. Kung yan ay nakulong, hindi po AJ, yung K po, hindi po kulong. Aminado na nga kayo na namatay siya, yung anak ni Aling Sheila, yung isa, yung tinaas niya yung picture. Aminado na nga na 2024 namatay, tapos sasabihin nyo pa rin, biktima pa rin siya ng AJ. Antindin nyo naman, 2024 na. Nag-AJK pa rin si Duterte. O kung yung sinasabi mong AJK yan, ayan, yung si Conti, yung assistant prosecutor, hindi ko alam kung anong titulo niyan. Abogado JK, sa madaling salita. O, Conti, kung biktima ng AJK yan, panahon na ni Marcos yan, magsasampa rin ba kayo ng ICC case kay Marcos? Siyempre hindi. Di ba? Pero dahil hindi kayo marunong umamin sa na kayo ay namimeke ng mga ano tawag diyan? Bakit tataas ni Aling Sheila yung picture? Sabi, ganito mga katwiran nila. Sabi raw, yung organizer dalawa yung picture naitaas lang daw ni Aling Sheila yung namatay noong 2024 pero dalawa yung picture ng anak niya. AJK yan eh, ni Duterte. 2024 namatay, tapos sasabihin nyo, bakit may dala-dala siyang picture? Kung hindi yan gagamitin. Alam nyo, tigilan nyo ng pambubola sa mga tao eh. Yung pare na hindi ka naman pare ka lang, hindi, paano ka magiging testigo, hindi ka naman kamag-anak, wala ka naman pare. Porket pare, testigo na. Yan yung mga testigo nila dun eh. Si Laila de Lima. Patestiguhin nyo ron sa
nang mapahiya. Ano pong ginagawa nyo rito? Ako ay dating ano. O ano pong papel nyo? Baka kay Jinggoy lang nga, hindi makasagot yan. DOJ Secretary ka. Nagsampa ka ba ng kaso kay Tatay Digong noon? Nung mayor si Digong? Hindi ka nagsampa. Bakit? Ako nasasagot. Wala kang nakitang ebidensya matatag laban kay Digong. Huwag mo sabihin takot ka sa mayor. DOJ secretary ka. Okay. Ito, hindi makaunawa, no? Sumausaw na naman itong mga pamilyang Aquino. Kung sino man, kung kapamilya o kapanalig ng mga Aquino. Alam nyo kayo, wala na, binaon na kayo na sa limot ng mga Pilipino, kayong mga Aquino. Wala na kayo silbi sa lipunang Pilipinas. Sa lipunang Pilipino. Narinig nyo lang na kinumpara. Ang husay ng mga dilawan na ano, no, yung mangagaw ng limelight. Maganda yung nabasa ko rito, no? Sa totoo lang po, bakit naman yung pagkukumpara po kay Ninoy, uulitin lang namin, sinabi lang yan ni BP Sara dahil baka matulad kay Ninoy na tinigok sa tarmac, tinigok sa airport. Di nyo maintindihan yung gustong pala. Bigla naman, hindi naman dapat ikumpara. Talagang hindi pa kami papayag na ikumpara. Kami ang hindi papayag, hindi kayo. Kayo pang ayaw nyo pumayag na makumpara si Tatay Digong kay Nino. Una, hindi po kinukumpara yung mga achievement o yung pagkatao kasi walang-wala. Yung Ninoy nyo, walang-wala yan kay Pangulong Duterte. Baka pag nagtanong ako sa inyo, ano nagawa ni Ninoy nung siya'y senador wala kayong maisagot Anong batas ni Ninoy nung siya'y senador? Sige nga, yung mga fans ni Ninoy, inutil yan. Kami ang dapat pumalag kung ikukumpara nyo si Ninoy kay Pangulong Duterte. Dahil pareho sila naglingkod. Ikumpara nyo nga achievement ni Ninoy kay Duterte. Kayo pa nasaktan. Ang titigas ng pagmumukha nyo. Kinumpara lang kayo, pinag-iingat ni BP Sara. Bakit pinag-iingat? Kayang gawin ng gobyernong to ang lahat. Yan yung paliwanag ni BP Sara. Extrajudicial rendition nga Nagawa nila Hindi dumaan sa walang due process, walang nagpasyang korte ng Pilipinas. Napadala nila sa ICC. Kaya sabi ni Inday Sara, mag-ingat ka kasi matigas ang ulo ni Digong. Gustong umuwi. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit natin pinag-uusapan yung pag-uwi? Alam niyo na, magaling yung abogado namin Magaling yung abogado natin Alam niya na si Tatay Digong ay kinakailangan po i-grant ng ICC. Kinakailangan pong i-grant yan dahil hindi po pwedeng ikulong yan sa trial ng 10 taon. Basta may 3 factor na ewan ko, nabobo na tong aking AI. Tinatanong ko kung anong factor 3 factors. May 3 lang pong in-state na dahilan kung bakit hindi i-grant yung interim release ni Pangulong Duterte. Ito po. Ito po, lagi pong ginagrant, no? The release of the accused on an interim basis while awaiting trial. Kasi po,
hindi kagad magta-trial. Ang kalendaryo po ng ICC 2026 pa po yung start talaga ng trial. So, kinakailangan po na hindi po pwedeng maprotektahan po. Yan po yung nilalaman ng ICC Rome Statute eh. Kinakailangan hanggat ang isang tao na hindi pa po nagta-trial, hindi pa napapatunayan na guilty, pinagpapalagay na siya ay inosente. At bilang inosente, may karapatan po siya sa kalayaan. Kaya po nag-grant ng interim release. Okay? Release on interim basis. O, yan po. Kaya yung kinakailangan lang na si Tatay Digong ay hindi tatakas, hindi niya tatakasan yung ICC, putya, nakulong na nga dyan sa inyo, nasa Pilipinas. Alam ng ICC kung nasaan siya. Kung sa Davao siya, sa Davao lang siya. Tapos hindi siya magte-threat. Wala siyang kakayahan na guluhin, saktan, o matreten yung kanyang mga nag-aakusa sa kanya. At kahit na po nung presidente si Tatay Digong, wala pong kaso na yung mga kamag-anak ng tinatawag na EJK victim ay ginipit ni Pangulong Duterte. Wala po. Kaya makikita po yan ng ICC at tayo po, very positive tayo na makakalaya si Tatay Digong. Yun nga lang, pag nakalaya si Tatay Digong, kinakailangan talaga dyan, talagang bantay na makauwi sa Davao. Kasi pag hindi po, yun po yung pangamba ni BP Sara. Malayong-malayo. Ngayon, papasok ngayon dito yung nagtanong, bakit may ready na sagot si 'di ba yung nagtanong kinumpara raw si Ninoy, ni BP Sara kay Ninoy. Tapos ang sagot ni Claire naman, may research kagad na si Tatay Digong nga nagsabi na kinukumpara niya yung sarili niya kay Hitler. Alam niyo po, tapos binasa, hindi po pa mula sa utak lang ni Claire, binasa niya kung ano yung sinabi ni Tatay Digong. Kung hindi mo alam na may magtatanong nun, di ba? Pwera na lang kung manghuhula si Claire o kaya talagang paniwalang-paniwala siya na may magtatanong nun. Kaya nga tanong ko nga, scripted ba yan? Bakit alam mo na isasagot mo? Pati yung quotation ni Tatay Digong na binasa mo. Okay lang kung bigla yung nasa isip mo lang, di ba? Hindi ganong halata. Pero yung babasahin mo yung ito yung sinabi ni Digong noong 2016 o noong 2018, matagal ng panahon, putya, kaduda-duda. Marami na tayong pagdududa sa mga tokmol na yan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.